Hollywood TV. Pinagbilinan na niya ang sekretarya niya tungkol sa bigla-biglang pagsulpot ni Laika sa opisina niya. Mahigpit ang ginagawa nitong pagbabantay, ngunit mukhang kailangan na rin niyang pagbilinan ang gwardya sa main entrance na huwag agad papapasukin ng babae. Nang sabihin ng sekretarya niyang wala na si Laika, ay saka pa lang siya lumabas ng restroom. "Sir, Mr. Valdez is here to see you. Would you like to let him in or should I tell him to wait for a few minutes?" Tanong nito habang nakasunod sa kanya. "Papasukin mo na siya." Ilang sandali lang ang lumipas sa ikaharap na niya ang matalik niyang kaibigan na si Gio. They were college friends and soon to be business partners because he was about to propose something to him. "Hey Vern, what's up? Bakit parang ang stricto yata ng sekretarya mo sa dumadalo sa'yo?" Nagtatakang tanong nito. Napilitan siyang ipaliwanag dito ang sitwasyon. Total ay kaibigan niya ito at may alam na rin ito tungkol kahit papaano sa pinagdadaanan niya. His friend knew he really didn't like it when people made a fuss over him. Siya ba yung maingay sa party? Ang party na tinutukoy nito ay ang pagdiriwang nila ng 10 taon ng kumpanya nila. Kasabay niyon ay ang pag-aanunsyo ng kanyang ama na si Nelson Marcelo na siya ang magiging CEO ng company nila. At habang umaakyat siya sa stage ay narinig niya ang sigaw ni Laika na para bang isang basketball game lang ang pinapanood nito. Pagkatapos niyang bumaba ng stage ay pinagsabihan agad niya ang kapatid niya na pagsabihan ng dalaga. Ang akala niya ay iyon na ang huling pagkikita nila pero hindi pala. He knew most people would think he wasn't ready to be in that position. Pero patutunayan niya sa lahat na sa kabila ng edad niyang 25 ay kaya na niyang pamahalaan ang negosyo nila. Siya lang ang inaasahan ng pamilya nila na hahawak sa negosyo nila dahil ang nakababata niyang kapatid na si Heath ay walang hilig doon. Kaya hindi niya kailangan ng tulad ni Laika na panggulo lang sa buhay niya. Isa pa, ano na lang ang iisipin ng mga tauhan niya kung may makulit at maingay na babaeng aali-aligid sa kanya. "Pinibisita ka rin pala niya rito," komento ni Gio na tila naaaliw pa. "This isn't funny." Seryosong saad niya para ipaunawa rito na niinis talaga siya. "But she is intriguing. Don't you think? Siya lang ang babaeng matyagang humahagol sa'yo. Most girls, once you glare at them, they back off. Have you tried glaring at her?" "More than thrice." "See? That's why she's interesting." "Oh, kaya naman pala makapalang talaga ang mukha niya." Maiinis na sabi niya. "Seriously? I don't want any distractions. And dealing with that girl is really something not worth my time and energy. Marami akong kailangan gawin dito sa opisina." "Have you tried talking to your brother about it?" Sandaling napaisip siya. "You want me to ask my brother again for a favor?" "Why not? Besides, it's not really a favor. You'll simply inform him about his friend's actions. You did say they were friends, right?" Napabuntong hininga siya. Sinabihan na niya si Heath tungkol kay Laika pero walang nangyari. Hindi sila magkaaway na magkapatid pero mga bata pa lang sila ay hindi na malapit ang mga loob nila sa isa't isa. Magkaiba ang mga interes nila. Kung siya ay madalas na papag-isa, si Heath ay madalas na may kasamang barkada. The only problem they had with him was when he didn't take his studies seriously while he, on the other hand, couldn't even wait to finish his master's degree. And so most people thought Heath was the black sheep of the family. But even though they were friends, Heath seems to sport Laika's crazy antics just to get my attention. So do you think he'll even try to tell her to stop pestering me? Seryosong tanong niya sa kaibigan niya.
You'll never know until you try, Vern. Simpleng tugon nito. Fine, sabi niya, saka dinampot ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Napilitan siyang tawagan ng kapatid sa telepono nito. He hated asking any favors, especially from his family. Itinanim niya sa kanyang isip na siya na ang aasahan ng pamilya niya. He wanted to be independent, reliable, and stable. So there was no chance he could let someone like Laika Mendez ruin his plans or even just this conversation. Ano na naman ang ginawa mo rito? Tanong ni Heath kay Laika nang pagbuksan siya nito ng gate. Dumadalaw, syempre. Nahangiting sagot niya rito. Linggo noon at dapat ay nasa bahay lang siya para matulog pero hindi niya ayon ginawa. Actually, ever since she saw Vernon, she often visited the Marcelo residence. Alam niyang welcome siya sa tahanang yon. Hindi lang talaga maiwasang magtanong ni Heath ng ganoon dahil alam nito kung bakit siya pumupunta ron. Wala si kuya. Sabi nito na sadyang iniharang pa ang katawan sa daraanan niya. Itinaas niya ang paper bag na may lamang brownies na gawa ng pinsan niya. Paborito lang kainin iyon ng tanging siya lang ang nakakabili niyon dahil malayo ang bahay ng pinsan niya. Nang makita nito ang dala niya, ay agad na umalis ito sa daraanan niya. Iniabot niya rito ang paper bag at masayang pumasok sa loob. Nasaan si Vern? Nasa garden kasamang girlfriend niya. Napahinto siya sa paglalakad at biglang napatingin uli rito. Anong sinabi mo? Napakamot ito sa ulo nito. Halatang hindi na ito komportable sa sitwasyon. Ayoko sanang papasukin ka dahil alam ko maiinis ka lang sa makikita mo. Pero dahil alam ko ring makulit ka, kaya sinabi ko na lang sa iyo ang totoo. Pagtatapat nito. Seryoso ka ba? Oo nga. Oh, talaga lang ha? Hindi pa rin naniniwalang sabi niya. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Nilapitan siyang tumakbo patungo sa garden. Bago pa man siya makarating doon, ay tanaw mula sa bintana ng living room ang porch at ang garden area na nasa likod ng bahay. Hindi na niya kinailangan lumapit sa dalawang taong nakaupo sa wooden chairs para matukoy kung nandoon nga si Vernon dahil kitang-kita niya iyon mula sa kinatatayuan niya. Hindi siya natuwa sa nakita niyang pagkakalapit ng dalawa. Vernon had a serious expression as well as the girl sitting across him, but they seemed to be familiar with each other. Hindi tulad niya na kinatutuntan nito ang noo o kaya ay hindi man lang siya nito tinitingnan. Hindi tuloy niya maiwasang mainis sa babaeng iyon kahit hindi pa niya iyon nakikilala. Nakasimangot siya nang balikan niya si Heath. Nasa kusina ito at naghahanda ng merienda nila. Pabagsak na umupo siya sa isa sa mga silyang kaharap ng dining table. Nakita ko na yung girlfriend ni Vern. Imporma niya rito. Ang ganda niya, diba? Nakangising tanong nito sa kanya habang ipinagtitimpla siya ng juice. Oo, kaya nga naasar ako eh. Pag-amin naman niya rito. Hindi na niya maitago ang inis niya. Alam ni Heath na crush talaga niya ang kapatid nito. And she also admitted to him she wanted to know Vernon better. Kaya kinukulit niya ito ng kinukulit para makuha niya ang cellphone number ng kapatid nito maging ang mga address ng opisina ng mga ito. Hindi sa inaasahan niya magugustuhan din siya ni Vernon pero hindi rin niya inaasahan na may girlfriend na pala ang binata. Ang akala kasi niya sa sobrang suplado nito kahit sinong babae hindi nito pag-iinteresan na ligawan. Hindi na inamin mo rin na pangit ka. Pang-aasar pa sa kanya ni Heath. Hindi ako pangit. Nagkataon lang na mas maganda siya sa akin. Humalakhak ito na lalo niyang ikinainis. Imbes na aluin siya ay inaasar pa siya nito. Ngunit maya-maya ay tinitigan siya nito ng mataman. You know I hate lying to you, right? Hindi siya umimik. Sa tagal ng pagiging magkaibigan nila, hindi talaga nito magawang magsinungaling sa kanya. He could be a prankster but never a liar. I am actually not sure if Kristen is Kuya Vern's girlfriend.
Well, maybe not yet. But soon enough, she will be. Kababata namin siya at ipinagkakasundo silang ipakasal. Matagal na. Napaisip siya sa sinabi nito. So, they're not really an ordinary couple? They're just together because of some agreement? Ganon? Yup. Anito, saka kumagat sa brownies sa dala niya. Eh di okay. Napahinto ito sa pagkagat uli sa brownies at ibinaba nito iyon sa ibabaw ng kanahon. Okay? Meaning, you won't be interested with my brother now? Hindi. May sinabi ba akong ganon? Ang sabi ko lang, okay. Meaning, I'm glad they aren't really the kind couple of who are actually in love with each other. Ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Gets? Napailing na lang ito. Laika, I don't like to tell you this but... Then don't. Putol niya sa sasabihin nito. But I insist because you need to hear this. Ayoko maasar ka sa kapatid ko pero sinabihan niya ako na pagsabihan kang tantanan mo na siya. My brother is a workaholic. He would and will dedicate his life to our company because ever since he was a kid, that was what he knew he was destined to do. So dating girls or even just entertaining them isn't part of his priority. I don't care. I still like him. Giit niya. But he doesn't like you. Sinabi niya yun? Nagdududang tanong niya rito. Oo. Kailan? At paano niya sinabi yun sa'yo? Kahapon. Pinanlakihan pa siya nito ng mga mata para ipabadid sa kanya na seryoso talaga ito sa mga sinasabi nito. And just in case you want to know, tell your friend Laika to stop pestering me. I'm not interested in her. Are actually his exact words. No more, no less. Huminga siya ng malalim at muling napaisip. Alam niya nagsasabi ito ng totoo. Masaklap para sa kanya na malaman na ayaw pala talaga sa kanya ni Vernon. Ang akala niya ay talagang abala lang ito. But then she thought, as she walked on her way home, should it really make her sad if he said those words? Mula sa binabasang dokumento, nag-angat ng tingin si Vernon. Bigla siya napahinto sa paglalakad at matamang tinitigan ang taong hindi niya inaasahan na makikita pa uli niya sa opisina niya. It was Laika again, and this time, it seemed she wasn't there due to business proposals. Nakasimpleng blouse at maong pants ito. Bagaman hindi formal ay disente ito tingnan. He closed the folder he was holding and walked towards her. He didn't know how she got past the security, but he would find that out soon enough. Hello, nahangiting bating nito sa kanya. Ang plano niya ay magkulong na sa opisina niya, kaya walang imik na nilampasan niya ito. Ngunit nakasunod agad ito sa kanya. I brought you some lunch. Hindi ko alam kung magugustuhan mo yung ulam na dala ko. I hope you're not allergic to seafoods. I'm not allergic to seafoods. Pero sa'yo, oo. Sabi niya sa isip niya para maibsan ang iritasyon niya. He sat on his swivel chair and just let her do what she wanted. Do you want me to eat now? Tanong nito sa kanya na parabang hindi nito nahahalata na hindi siya natutuwa sa presensya nito. Maybe it was time to tell her directly what his brother failed to tell his annoying friend. Look, Miss Mendez, just call me Laika. Putol nito sa sasabihin niya na lalo siyang ikinairita. No one dared to cut his speech whether it was in a meeting or in a public place. Paano nito nagagawang tratuhin siya ng ganon? She didn't even call her kuya na parabang kaedad lang niya ito. He knew because he often heard her call him by his nickname. Would you mind if I'll be blunt with you? Diretsahan tanong niya rito. No. Good. Kahit paano'y nakahinga siya ng maluwag. He had enough of her presence already.
Tapos na rin siya sa pakikitungo rito ng formal at dahil pumayag ito sa gusto niya, bahala na ito kung paano nito tatanggapin ang sasabihin niya. I want you to stop pestering me. For a few seconds, he thought she would be shocked at what he said, but to his dismay, she smiled as if he said the most wonderful thing in the world. He had a feeling their conversation was going to be hard, so he prepared himself for whatever might happen next. I was well informed about that, she said softly. Your brother even told me you're not interested in me. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.